Umalma ang mga telecommunications company sa panukalang pagpaparehistro ng mga prepaid SIM card. Anila, posibleng labag daw ito sa right to privacy. Pero sang-ayon naman sa panukala ang ilang ahensya ng gobyerno. Makatutulong daw kasi ito sa pagsugpo sa krimen at terorismo. May report si Jam Sisante. Mula sa simpleng panghihingi ng load ng mga nagpapanggap na kamag-anak hanggang sa mga kidnapping kung saan itinetext ang hinihinging ransom at mga insidente ng pagbomba gamit ang improvised explosive device na tinatawagan upang sumabog, marami nang nabibiktima ng mga krimeng gamit ang cellphone. Kaya itinutulak ng ilang mambabatas ang panukalang batas na maninigurong nakarehistro ang may-ari ng lahat ng prepaid SIM card sa bansa. Wala silang starting point to trace most of the, hindi lang yung mga cybercrime na mga gano'n, kundi yung mga illegal use ng prepaid SIM cards, like ginagamit sa kidnapping, sa pang-hold up, robbery, scams. The rising cases of harassment, the rising cases of text-related violations. Ito po siguro hindi ho nare-record to dahil karamihan ho dito hindi naman po talaga fina-file sa ating kapulisan. No? Suportado ito ng iba't ibang ahensya ng gobyerno dahil makakatulong daw ito sa pagsugpo ng krimen at terorismo. It will really help us in our day-to-day investigation of cybercrime, organized crime. Sa panukala sa Senado at Kamara, may registration form na bago makabili ng prepaid SIM card. Kailangan ding magpresenta ng valid ID. Ang mga nagmamay-ari na ng prepaid SIM card, kailangan ding magparehistro bago ang susunod na pagpasok ng load credits sa ilalim ng panukala. Nasa 67 million ang prepaid mobile users ng Smart Communications. 46 million naman ang prepaid mobile users ng Globe Telecom. Pero umaalma sa panukala ang telecommunications companies. Posible raw itong lumabag sa right to privacy. They will use non-legitimate cell phones, not their own, to commit crimes. How will they source these illegitimate cell phones? Via the black market, via stolen phones, via phones obtained from roaming. So, the intended solution will not be, in fact, a solution at all. We probably have conveniently forgotten that there was a law which was passed way back 2012, the Data Privacy Act. If there's any agency, government agency, that should put to task this bill, if ever implemented, it should be the Data Privacy Commission. Pagka ganun, issue ng right to privacy, ang ibig sabihin, yung mga naka-postpaid, walang right to privacy? At yung mga naka-prepaid, may right to privacy? Malaki naman yata ang kalokohan yan. Di ba? Walang right to privacy masisira dyan. Pasado na sa Kamara ang kanilang bersyon ng prepaid SIM card registration bill. Ang hinihintay na lang ngayon ay kung papasa din ba ito sa Senado, lalo't nasa committee level pa lang ang panukala. Jam Sisante, GMA News.